Hey, magandang gabi sa inyo. Ito na naman si Marsolo. Siyempre, pagbabalik ni Marsolo at pasensya na kayo. At ngayon lang ako gumawa ulit ng video. Ito, may pag-uusapan po tayo napakahalagang importante. Ito, ha? Ito na may tungkol na naman to sa, ano ba naman yan? Impeachment complaint na naman against Sara. So, ayan po, wala nang kamatayan sa pagpapail ng impeachment. Bakit kaya, no? Samantala sa napakaraming kasangkot dito sa flood control, andyan yung billion-billion, trillion-trillion, pero bakit dito sa 125 million sila nagfo-focus? Bakit kaya? Tingin ko hindi naman talaga doon sa 125 million sila nagfo-focus. Nagfo-focus sila doon sa papaano mawala si Sara Duterte sa pagka-Vice President. Yon. O paano mawala o hindi makakatakbo si Sara Duterte sa 2028 presidential election. So yun po, doon po sila nakabase. Tayo na may matatalino naman talaga mga Pilipino, no? Ang akala kasi nitong mga to, 25 million masisilaw na tayo. No, doon na tayo talagang magagalit na tayo kay Sara. Pero, tingnan mo naman ang ratings o yung survey, no? 33% against doon sa mga ambisyosong tatakbong pagkapangulo, no? Walang-wala kahit triple pa sila, hindi nila maabutan si Sara dahil ganyan po ang trust rating ni Sara sa mga mamayang Pilipino. Bagamat hindi natin matanggal o ma-impeach ito nga sinasabi nila nga ngagba o pangulo nating ngagba. Hindi ako yan, ha. Ako lang naririnig ko lang yan at saka nakikita ko lang yan dito sa mga stream media, no. Tingnan mo naman kung ano ang trust rating ng dalawang ito. Napakataas po ng kay Sara Duterte, no. So hindi malabong gumawa sila ng mga action na against Sara na papaano. Andiyan kasi yung eto mayroong nagkakaso na si Sara daw may 3 lalaki, yung isa daw businessman, yung isa yung drug lord, kaya siya hindi nauubusan ng pera, ginagamit niya yung confidential fund, inipon-ipon niya, yung mga ganon, no? So, yan po, malinaw na malinaw talaga, target talaga nito mga to si Duterte. Yung mga patayan dyan sa Australia, Pilipinong pumatay dyan sa Australia, isinasangkot kay Duterte, puro na lang Duterte. Ano ba mayroon kay Duterte? So, ito mga kamar, no? Ito mga kamar, yung mga posibleng mangyari pag naupo si Sara bilang presidente, no? Ito naman sa akin is tawag nito is sa ika nga ni Gadon, haka-haka, pero posible to mangyari, no? Pero some point mangyayari talaga to pag naupo si Sara. Kaya sila pinipilit nila na mawala sa linya ng politika ang mga Duterte. Gagawin nila kahit anong paraan, gagawin nila kahit anong paraan na makakasira sa mga Duterte, unlike tong si Trillanes, di ba? Pumunta doon sa dahig para mapawalang bisa yung interim release ni Pangulong Duterte. Yun yung nakikita ko, ha. Tapos, yung mga kasangkot nito, pera kasi yung pinapairal nila. Mga Duterte naman, wala naman pera talaga. Ang mayroon lang sa mga Duterte, alam nyo, tao. Yan, mga mamayang Pilipino na naniniwala sa pamumuno ng mga Duterte, naniniwala na ang Duterte talaga isa napaka worth it pag silang namuno. Talagang aasenso sa Pilipinas. Ito yung mga posibleng mangyari pag naupo si Sara. Kaya ito yung kinakatakutan nila, no. Isa-isay natin, no, at ipapaliwanag po natin kung anong posibleng mangyari pag naupo si Pangulong Duterte Sara sa 2028. Ito yung kaiinggitan ng iba, Una, aasenso ang Pilipinas. Bakit? Bakit aasenso? Dahil nga sa tiwala ng mga Pilipino, ng mga ibang bansa, pag nanalo si Duterte, siyempre globally,
matutuwa ang tao, matutuwa ang mga foreigner, mga foreign investor. Siyempre, makakaakit yan ng mga foreign investor. Ngayon, dahil sa maraming trabaho na makikreate ni Sara Duterte, pagdating dito sa Pilipinas ng mga foreign investor, magkakaroon ng maraming trabaho. So, ang mangyayari ngayon, pag nagkaroon ng maraming trabaho, dahil kay BP Sara, siyempre makakapera yung mga tao. Hahangaan ng mga tao si BP Sara. So, ngayon, ang mangyayari, hahangaan siya, magiging puro na lang Duterte ang uupo dito sa bansang Pilipinas pagdating sa magandang pamumuno. Yung mga ganun, di ba? Ngayon, ito naman. Ang totoo niyan, kaya ayaw nilang maupo si Sara dahil ang gusto ng mga oligarch kasi hindi na nila mabawi yung trust ng tao eh. Ngayong administrasyon na to, hindi na nila mababawi eh. Kaya ang ginagawa nila, papabagsakin ang mga Duterte, gagawa sila ng kahit anong paraan, kesyo na may lalaki si Sara, mga ganito, tapos magnanakaw si Sara, nagdispal ko ng malaking pera si Sara. Alam naman ng karamihang mga Pilipino na kung sino talaga ang nagdispal ko ng maraming pera o ng pera ng taong bayan, no? Makikita mo naman yan sa flood control. Kaya ang ginagawa ng mga administrasyon ngayon, kung ano-ano na lang. Actually, ang ginagawa nila kahit alam naman natin na hindi sa kanila, kunwari, yung mega project, hindi naman sa kanila, sila yung mag-e-interest, sila yung legacy, no? Sa totoo lang, ginagawa nila, iniinis lang nila ang taong bayan para mainis at magkaroon ng maraming exposure tong si Marcos Jr. Yun po ang katotohanan dyan. So, sa mga vlogger dyan, sa halip na mga Marcos ang pagtuunan nyo ng pansin, bakit hindi si Sara? Purihin si Sara, ang mga posibleng magagawa ni Sara pag siya ay naupo, yun po. Wag po puro kondina kay Marcos dahil the more na kinukondina, the more na kinikritics natin si Marcos, the more siya na na-exposure, nakikilala sa buong mundo. Alam naman natin mga kababayan, mga kamarno, na hindi talaga bababa yan. Kaya ang gagawin natin, wag natin, sino man mga maliliit na vloggers na like me, malalaking vloggers, wag po natin masyadong pagkapukusan tong administrasyon. Ang pagkapukusan po natin, papaano natin iaangat palalo ang ating mahal na BP Sara. So, yun po. Kita mo naman sa mga survey, di ba? So, sasabihin nila, AI na naman. Ayan. So, ito po yung ayaw. Sa totoo lang, ang kahirapan dito sa Pilipinas, sa totoo lang, mayaman ang Pilipinas, pero yung kahirapan, hindi po ang Pilipinas. Ang tao po. Gutom ang tao, walang trabaho ang tao, halos 2 million. So, ngayon, sinasadya nila yan, Kaya maraming ayuda. AX, AKAP, Kayakap, kung ano-anong ayuda. Kasi ang gusto ng mga administrasyon, hanggat hindi pa umuupo si Sara, gagawa sila ng paraan na para mapabagsak si Sara. Sabay pamimigay ng ayuda. Dahil hindi na nila mabawi yung trust ng mga tao para maalo sa kanila. Ngayon, hanggat nandiyan pa si Sara, may pag-asa pa po tayo. Kaya ginagawa nila mag-ayuda dahil para doon lang umasa ang mga tao. Tapos papaperma ng ganito, pero hindi nila alam na dinadaya na ginagawa nila. Kung hindi tayo nagbabasa dun sa mga pinipirma natin, baka yan yung tawag nito, people initiative na. O, di ba? O, pipirma, dapat iboto mo dito. Ito si Martin, ganon, ayuda. So, alam nyo kasi sa Sara, pag nag-upo si Sara sa pagka-presidente, yung mga ayuda na yan, mawawala. Explain ko yung mga ayuda na yan, mawawala. Sa halip, ibibigay yan sa mga ahensya na kapani-paniwala. Papalitan. Iririkon yan ni Sara lahat ng mga kurakot dyan sa
lahat ng mga corrupt dyan sa mga gobyerno na ahensya di gobyerno, papalitan niya ni Sara na mas maganda. Tapos, yung ayuda na yan, babawasan ni Sara yan. Pero, magbibigay lang si Sara ng malaking ayuda sa mga importanteng okasyon. So, di ba napakaganda, no? Kunwari, Pasko, 20,000. Ayan. New Year, 20,000. Yan mga ganon, yung mga importanteng okasyon, yan talaga maganda. Kaysa naman sa inaaraw-araw nila, nauubos ang pondo, walang mega project, walang infrastructure. Tapos may mga kickback pa yung mga, kunwari, ibibigay sa LGU. Ibibigay, kunwari, kapital. Sa halip na 10,000 para sa mga senior. Sa halip na 10,000 sa mga senior, gaya na nabalitaan ko dun sa ibang bayan, 10,000 daw, ano? Pero ang ginagawa ng mga nasa LGU, tatapyasan ng 8,000, 2,000 lang ibibigay sa mga senior o kung sino pa mga beneficiary dyan sa ayuda na yan. Ganyan po ang katotohanan na nangyayari ngayon. So, pag si Sara ang naupo, 100%. Ay, sige, wala na lang 100 kasi baka na naman maaway tayo, no? Ito lang, tiyak na asenso sa Pilipinas. Hindi man masyadong tawag na ito, gumanda ang Pilipinas. Pero gagawin ng administrasyong Duterte para gumanda ang Pilipinas, magkaroon ang mga tao, trabaho. So, pag nangyari po yan, yung 2 million na yan na jobless, na bigyan ni Sara ng trabaho, nagpasok siya na foreign investors dito sa Pilipinas, nagkaroon ng mega project, ituloy yung, tawag nito, ituloy yung war on drugs ng kanyang ama. Siyempre, ang mangyayari yan, ang mga drug pusher po, limitado na ang kilos. Sino ang mangunguna ngayon? Sino na ang kikilos na maayos? Siyempre, yung hindi drug user, hindi drug pusher, di ba? Makakapaglakad na naman po tayo sa ating gabi. Ang ating mga anak makakapaglakad na naman po ng hindi na didelikado ang kanilang mga buhay dahil dito sa mga masasamang loob. So, yun po ang mangyayari. Posible po yan, ha? Ngayon, sa trabaho naman, magkakaroon ng foreign investor, dadami ang trabaho. Tapos, pagpupukusan ni Sara ang mga senior citizen. Yan po ang pinaka-importante, mga senior citizen. Tapos yung mga tambay, syempre gagawa ng livelihood project dyan sa mga bayan-bayan nila. Ngayon, pag nangyari po yan, maniwala kayo sa hindi. Ang mga Marcos po, wala nang puwang sa politika. Manghihina na ang Marcos. Hindi na nila mababawi ang kanilang nakuha ngayon, itong administrasyon na to. Pinagkatiwalaan na sila pangalawang beses. Ngayon, pangatlo, hindi na nila mababawi. Tatabang na naman sila. So, ano mangyayari? Puro na Duterte. Ha? Kaya palakpakan po natin. Sa halip po na mag-focus tayo, mag-criticize sa mga Marcos, mga kaibigan, mga kamar, doon po tayo sa ating minamahal na Vice President na si Sara Duterte. Ha? Ingatan po natin. Asahan na po natin na marami silang gagawin ng mga hakbangin, na masasamang hakbangin para mapabagsak lang ang mga Duterte. Pero mo, isang pare, ha? Mula nung pumasok siya, 16 years old daw siya hanggang sa mag 31 years old na siya. Gumagamit siya ng DRUG. Ha? Gumagamit siya ng DRUG. Ngayon, pumasok siya ng seminarista. Nung ganap na siyang pari, doon na siya nag-stop. Tinanong ng mga senador, kailan ka nag-stop nung 31 po? Kailan ka nagtapos? 31. So, ibig sabihin, habang nandun siya sa seminarista, gumagamit po siya ng DRUG. No? Napakatindi po dyan. So,
paano naman natin paniniwalaan ang paring ito na ang layunin mapabagsak lang ang mga Duterte? Dahil alam ng paring ito na magaganap na naman ang ang war on drugs si Duterte dahil hindi niya po matatanggap ng kanyang nararanasan noon, bigla na lang mawawala at magtatago, di ba? So magiging limitado po ang mga kilos ng mga user ng mga DRUG na ito. Kaya yun ang kinakatakot nila. Tapos ito pa. Pag naging Pangulo si BP Sara, walang insertion na magaganap kung wala ang perma ni Sara. So, ibig sabihin, kung magkakaroon man ng budget insertion sa mga lalawigan, kailangan malaman ni Sara para control. Di ba? Ibig sabihin, wala nang magkukurap. Kaya maraming congressman na ayaw si Sara na maging presidente. Wala na nga naman na magiging, kasi ang magiging pera ng mga tapyas na konting porsyento, tapos ang sahod nila. Yan po. Pero yung mga katulad dito na kay Zaldico, mga Romualdez, billion insertion, wala na hong magaganap na ganun. So, ayan po ang mga kinakatakot nila. Isa pa, dito naman sa, tawag nito, pagre-recruit ng mga kabataan Pilipino para magkaroon ng kilusang guerrilla, bagong Pilipinas, no? In short, maging MPA. So, ito po, ipapatupad po nung nakaraan. Dati kasi nung bata pa ako, merong ROTC, no? May CAT. Ayan po. Miyembro po tayo ng CAT, no? Pero ako po exempted dahil ako po isang drummer. Hindi po ako nag-CAT pero alam ko yan. ROTC, hindi naman ako nag-college. Third year high school lang po ako, no? CAT, exempted po ako dahil drummer ako. Habang nagmamarcha yung mga cadets, kami nagda-drum. Mga ganon. So, ito ang magiging possible. Pag nagkaroon ng ROTC, CAT, every families, every lalawigan, every probinsya, pag naging mandatory na po ang CAT at ROTC, matatakot na po manghikayat yung mga insurgency na nangyayari sa mga lalawigan natin. Kasi, imposible naman bawat bahay walang magre-recruit. Kung nagkaroon ng ROTC o CAT, bawat bahay, bawat estudyante nyo, miyembro niyan, sa tingin nyo ba mahihikayat pa yung mga yan? Dahil alam nila na ROTC cadet yan or CAT cadet yan. So, ang kapal naman ng mukha ng mga ito na manghikayat gayong CAT, ROTC cadet ka. So, mawawalan po ng puwang ang mangyayari ng panghihikayat sa mga kabataan Pilipino. Asahan na po natin pag nagkaroon ng mandatory ROTC is marami pong rally ang mga kabataan. Yan po ang kinakatakot ng mga Makabayan Black, yung mga front, kunwari daw na makabayan sila pero hindi naman, nanghihikayat lang. So, yan po ang kinakatakot ng mga dating Makabayan Black. At beside, itutuloy po ni BP Sara yung NTF-ELCAC. Yun po yung pag-stop ng mga emergency sa paghihikayat sa mga katutubong Pilipino na mag-alsabalutan at magkilusal, modernong kilusal. Mamayang nakikibaka laban sa gobyerno. Mawawalan na po ng puwang yan. Tandaan nyo po yan. Yan yung mga magagandang mangyayari. Pag nawala ang insurgency, ano mangyayari? Ang mga bata, mga estudyante, gaganda ang kinabukasan. Makakapagtapos na maayos sa kanilang kolehiyo. Tapos,
Pag naging Pangulo ang Pangulong BP Sara, wala na pong magkakanon dahil in terms sa policy dun sa karagatan natin, no, napapag-usapan naman yan eh. Ito lang, tayo lang kasi masyadong aggressive yung administrasyon niya yun, masyadong aggressive dahil gusto maging pasikat agad na kaya natin ang China, pero hindi. Inaapi po tayo ng China sa ngayon. Wala pong nakakaisda. Unlike dun sa panahon ng mga Duterte, malaya po tayo nakakapangisda. At yung mga Chinese vessel is hinihikayat pa mangisda ang mga Pilipino at binibili yung mga isda nila ng mga Chinese o kaya binibigyan. So yun po ang nangyari noon sa mga Duterte, sa administrasyon Duterte. Ngayon po, hindi na nga tayo makapangisda, kinakanon pa tayo. Kinikis-kis pa yung barko natin sa mga barko nila. Ano laban natin? So malinaw na malinaw po kung anong pagkakaiba ng administrasyon Duterte at Marcos. Oo nga naman, pag naging BP Sara, may trabaho ang tao. Walang insurgency. Magandang pasok ng ekonomiya, tataas ng ekonomiya. Sa tingin nyo mga kababayan, mga kamar, may isip pa nila ang Marcos. Siyempre Duterte na nga iisipin, di ba? Yan po yung mga posibleng mangyari pag naging Pangulo na po ang ating BP Sara. Yung mga Sara litisin, Sara panagutin, Sara i-impeach, wag nyo po yan intindihin dahil napakagagaling po ng mga abogado ni Sara. Napakagagaling po dahil lahat po tayo dito sa pag-i-impeach nila kay Sara mayroon pong facts. Alam naman ng mga tao na COA na po mismo nagsabi na malinis yung pagkakagasta ng confidential file ni Sara. Ayaw lang nila tanggapin dahil gusto talaga nila mapabagsak ang mga Duterte. Ayan po mga kaibigan, mga kabarno. Ikaw, isa ka ba na gusto mong mapa-impeach si Sara? Isa ako sa hindi dahil ramdam ko kasi alam mo ako kasi parang may kapangyarihan ako manghula kung ano mangyayari sa kinabukasan. Hindi lang masyadong malakas, hindi katulad ng mga manghulang legit. Ako kasi ramdam lang, ramdam lang at ang posibleng mangyari. Etong mga nangyayari ngayon na-vlog ko na to noon, Itong mga nangyayari ngayon kay Sara, BP Sara, na-vlog ko na to noong kung makakapag-subscribe ka lang sa channel ko, panoorin mo yung vlog ko. Sinabi ko na gagawin talaga ng mga kalaban ni Sara kahit anong paraan para mapabagsak. Ito na nga nangyayari ngayon, no? Ganun po ang takot ng mga administrasyon sa mga Duterte. Dahil alam naman nila na si Duterte is napakalakas pa rin. Pag nagkataon nakalaya si Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas lalo pong tataas ang trust rating. Lalo pong tataas ang trust rating ng mga Duterte. Dahil pag nakalaya lang tong ama plus anak, naku po, Diyos ko po, patawarin. Kahit iipon pa nila yung Pinklawan, Dilawan, Bulawan, hindi po nila matatalo tong mag-ama. Dahil nakikita po ng mga taong bayan, na hindi nakikita ng mga DRUG user. Bulag po sila sa ganun. Pag nagbalik ang mga Duterte, woo! Ate Mano, pwede na tayo mamasyal aabutin tayo ng madaling araw. Inay, wag nyo na kami sunduin. Maglalakad na lang kami. Total, safe naman ganyan po ang advantage ng pamumuno ng Marcos at Sara. Ako, lalaki ako. Nakakatakot ang mukha ko, pero takot ako sa labas magpagabi. Nakakatakot na nga itong mukha ko, pero
sa gabi natatakot pa rin ako dahil iba ang takot ng mga DRUG user, DRUG addicts. Pagdating sa katulad ko lang nakakatakot ang muka. Takot yung mga nakakatakot ang muka sa mga DRUC DRUG user kakatakot kaya. Kasi yan po, wala na pong ulirat yan. Wala na pong iniisip na kinabukasan yan. Hindi katulad ko, maraming iniisip. Maraming plano sa buhay. Yan, wala na pong plano sa buhay yan. Ang plano nila, bumili ng ganito. Pag napagtripan nila, babanatan nila. Ganyan po sila. Dahil dalas ko na yan eh. Nakita ko na yan sa mga kaibigan ko eh. Ako, mukha lang akong addict pero malinis po ako. Kahit ulit-ulitin nyo akong i-drug test, wag lang turukan dahil ang sakit kaya nun. So, yun po mga kaibigan, mga kamarno, yung posibleng mangyari. Kaya ihanda nyo ng mga sarili nyo. Kaya gagawin talaga nila habang 2028 approaching. Ilang taon na lang? 26? 27, 28. Ayan na po mga kaibigan, 2 taon na lang. Magaganap na ang reckoning. Magaganap na ang pagbabago. Tunay na pagbabago talaga ng Pilipinas. Hindi yung bagoong Pilipinas. Eto pag slogan ni kung may slogan si Marcos na bagong Pilipinas, si Sara. Eto slogan mo, Sara. Tunay na pagbabago. Woo! Tunay na pagbabago. Simple lang pero mapang-insulto, mapang-insultong slogan, tapos makabuluhan, makapangyarihan na slogan. Di ba? Ikumpara mo yung bagong Pilipinas kaysa sa tunay na pagbabago. Ibig sabihin, peke tong bagong Pilipinas. Ito yung tunay na pagbabago. Iyan po mga kaibigan, tunay na pagbabago pag nakaupo na ang BP Sara nyo. So mga kaibigan, suportahan po palagi natin, ingatan po natin ang ating BP Sara, no? Na wag po siya ma-down dahil alam nyo mga kaibigan, mga kamar, kung ano na lang mayroon tayo. Si Sara. Dahil sa administrasyon niya yun, hindi na natin iniintindi yung yung pera, yung sahod, kasi wala naman nangyayari. Hihiring, wala nangyayari. Mag-iimbestiga, walang nangyayari. Magbibintang, walang nangyayari. Yun po mga kaibigan, no? Kaya tayo po hindi na natin inintindi. Sige, kurakutin nyo na lahat yan. Basta 100% pagdating ng 2028, watch out na kayo lahat. So, ayan po mga kaibigan, no? Kaya mga kaibigan, pag-ingatan po natin ang ating BP. Huwag ho tayo mawala ng pag-asa dahil may pag-asa pa po ang Pilipinas. Ha? Pag umupo si Sara, 100% yan. Pag hindi umasenso ang Pilipinas at hindi nagbago ang Pilipinas pag umupo si Sara, i-firing squad nyo ako. Totoo yan. Di naman ako takot sa mga ganyan eh. Yung iba dyan, pag daw si Duterte, pag hindi nakulong si Duterte, papapugot daw ng magpapakat daw siya, magpapabeheaded daw siya. Pero hindi naman niya tinutupad. So yun po, tayo naman may word of honor naman eh. Ako kasi sure, pag umupo yung mga Duterte, mag-iiba Pilipinas. Kaya ito, totoong ano ba yung sinabi ko kanina? Tunay na pagbabago. Yan. Ilaban mo sa bagong Pilipinas. Ilaban mo yung tunay na pagbabago. Mas makapangyarihan, makabuluhan, may dating. Di ba? Mga kamara, tandaan nyo yan gawin po natin lahat. Kasi malapit na po 2028, magkakausgahan na. Huwag ko tayo mawala ng pag-asa dahil may pag-asa pa po. Yan po yung si BP Sara. So, kaya kung ikaw may bisyo ngayon, tigil-tigilan mo na yung DRUG dahil pagdating na 2028, bahala ka, sinabihan na kita. Sige, yan po mga kaibigan, no? Huwag natin kalimutan sa 2028, suportahan natin yung mga kaalyado ni BP Sara dahil tama na yung pagkakamali. Tuwing magdidesisyon na lang kayo, pagdating ng
3 taon, sasabihin, nagsisi ka. Tama na, ha? Tama na yung pagsisisi. Ito na po yung tunay na pagbabago. Tunay na pagbabago. Kay Sara. Kay Sara, makakamit mo ang tunay na pagbabago. Totoo yan. Oh, magkakaroon ka ng trabaho. Ang ayuda mo, hindi lang 5,000. Pasko, New Year, magkakaroon ka ng hindi lang 5,000. Kasi ang ginagamit kasi ngayon ng administrasyon, ang ginagamit kasi ngayon ng administrasyon, yung pera-pera na lang. Samantala, natatapyasan yung mga ahensya na gobyerno. Ibig sa PhilHealth, may 60 billion, tinapyas, nawawala ngayon. Hindi na maibalik. Tapos kukuha ng pauli na pondo. So, kung yan po ay binigay sa mga taong bayan na may sakit at ilibre, talagang, talagang mababawasan po ang may sakit. Kasi ngayon, kailangan mo pa nga magpapirma ng ganito, mamamatay ka na nga lang, nasa ospital ka na nga lang, may sakit ka, doon ka na lang aabutan ng iyong death. Kasi, kung ano-ano na lang gagawin na, kailangan mo ng ganito, ay nako, ayaw ko na i-explain yung mga gano'n kasi nakikita ko naman talaga yan eh. No? Kaya marami pong mahihirap na hindi malang malatagan ng magandang serbisyo ng medikal dahil nga ito sa mga pinaggagawa nitong ating administrasyon, di ba? Hindi po ako against sa administrasyon. Kasi ako po ay walang magawa lang. Pilipino ako eh. Kaya ako nandito eh. Kaya wala tayong magawa, di ba? So, tanggapin na lang natin ang ating pagkakamali. Kaya sa 2028, wag na tayo magkakamali. Isa lang, Sara Duterte for President. Kaya wag nating hayaan mapabagsak ang mga Duterte ng mga Marcos. Dahil pag nagkataon bumagsak ang mga Duterte, wala na ho tayong pag-asa. Hanggang dito na lang ang ating bayan. Wala na. As in, wala na. Ang pera nila kasi legal ngayon ang korupsyon eh. Kay Sara Duterte, magiging illegal yan. Maniwala kayo sa akin. So, ayan naman po ang pinag-usapan natin tungkol sa BP Sara at tungkol sa politika na nangyayari ngayon. Tungkol sa pagpapaimpeach nila sa ating mahal BP Sara at posibleng mangyari pag si BP Sara na ang Pangulo. Yan po, si Marsolo at nagsasabing magandang umaga. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko at bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe mo naman. At hit mo yung notification bell, select mo yung all para updated po tayo sa ating mga bagong video na ginagawa. Kaya po hindi na ako nag-play ng video kasi nare-recognize ni YouTube, nakikita ni YouTube is hindi akin yung video. Kaya ganito na lang tayo. So, ayan po mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Babush! Yeah!